Hello guys, welcome back to my channel. Ang pag-aaralan natin ngayon sa episode na to ay yung Sheet A03. Pero bago pa doon, meron muna tayong konting recap doon sa Sheet A02. Doon sa in-upload ko, gumawa ako ng matatandaan nyo, hindi pa yung naka-ink, naka-pencil pa siya. Tapos wala siyang grid lines. Ito nilagyan ko na, may mga sukat na rin ako. Tapos ipapakita ko lang dito kung paano gumawa ng grid line. At ano ba ang important ng grid lines. Tapos yung mga line weights na ginamit ko. So to begin with, ang wall natin, ginamitan ko siya ng 0.5. So 2 lines, 0.5. Tapos sa mga text, 0.3. Tapos sa mga landscape, yan, mga 0.1. Pati dito naman sa dimensions, mga 0.05. Yan, nilagyan ko siya lang ng property line. Yan, mga text. Tapos itong grid lines, ito yung napaka-importante. Ito kasi yung susundan ng structural kapag maglalagay sila ng column. So, paano ba maglagay ng grid lines? So, dapat ina-anticipate natin bilang arkitekto kung saan yung column. Minsan kasi tayo yung nagde-decide ng location ng column. Although hindi tayo yung nagde-design ng mga sizes, pwede nating suggest sa structural engineer kung saan yung pwesto ng mga column na hindi masisira sa design natin. Kung kaya nilang i-adapt yun, mas maganda. Kung hindi naman, pwede naman tayong mag-adjust, pag-uusapan natin yon. No guys? So ito, ginawan ko siya ng 6 grid lines. Itong 2 dito sa corner, dito sa wall, dito para dito, yung 5 para dito sa corner, dito sa 6 dito rin. Ganon din dito sa kabila, corner, outside, dito rin outside. So, tapos dito, sa gitna na yan, sa gitna na rin, sa gitna rin yan. Ganun lang. So, numbers dito, tapos letters dito. Or either way, pwede rin dito letters, tapos dito yung numbers. Kayong bahala, nasa inyo yan. Kung makikita nyo guys, dapat talaga sa ground floor plan, wala tong layout na to eh. So, pinakita ko lang para yung setback, makita nyo na kung paano ba yung pagka-arrange nila. So, dapat talaga sa ground floor plan, ito lang yung plano lang dapat talaga yung nakalitaw. No, guys? So, tapos, ganito rin dito sa second floor plan. Ayan, nalagyan ko na lang. Kung ano yung grid lines dito, syempre, ganun din yung sa taas, sa second floor plan. Ganun din siya. So, naka-ink na ako. Same na ginamit sa thickness sa wall. Tapos, yung mga hidden lines, 0.1 or 0.2 sa roof line. Ayan. So, recap lang to guys. Pero ang topic natin ngayon is about doon sa site development plan, sheet A03. So, dapat meron itong roof plan. So, hindi ko na ginawa dito. Ilalagay ko na lang sa site development plan. Ito, ginawan ko na ng sketch. Tuloy ko na lang para may discussion tayo. So, ang gagawin natin, yung lot syempre. And drawing natin yung lot, yung sukat niya. Ayan. 10 by 12. Tapos sa paglalagay ng grid lines dito sa site development plan, hindi na kailangan na ilagay mo lahat yung 6 na ito. So, bali, dalawa lang. Yung pinaka outside to outside. Sila na lang ilagay mo dito. Yung sukat nila, yung overall. Pati dito sa kabila, yung dalawa na lang. Yung pinaka N sa dulo niya, tsaka dito sa dulo. Okay guys? Yan. So, tapos, i-drawing natin to. Yung second floor plan, lalagay natin dito sa property.
sa lahat natin. Naka-setback na siya. Tapos yung roof niya, ayun, gagawin din natin dito siya. Hindi na natin separate ng sheet para medyo makatipid tayo ng oras. Ilalagay ko na lang dito yung roof plan. Drawing ko na rin paano gumawa ng roof plan dito. Okay guys? So yan, napaka-importante din pala sa site development plan yung orientation. Huwag niyong kakalimutan yon. Yun yung pinaka-importante sa paggawa ng site development plan. Una, syempre, yung north. Orientation niya, north, east, tapos south, west. So, kayo na gumawa ng design kung ano yung gusto nyong design na maganda para sa inyo. So, gawin ko lang siya ng ganito na simple. Yan. Tapos, i-hatch ko lang dito. Tapos, yan na yan. Nakaturo siya sa north. Yan. North, east, southwest. So, konting information lang. Yung north is, yun yung amihan. Amihan tawag sa atin. Amihan. No? Tapos yung southwest, yun yung habagat. Habagat. Sa habagat, dito nagsisimula yung mga bagyo. Ito yung dirty winds. Mga bagyo ito eh. Mga dinadaanan ng bagyo. Tapos, yun yung amihan. Ito yung cool winds. Passive winds. Okay guys? Passive cool winds ito. Ito yung mga dirty winds sa habagat. Okay? So, yun. May konting idea kayo doon. Okay. Tapos, proceed tayo sa paggawa ng site development plan. Ayan. So, kunin natin yung ano. So, bale guys, yung second floor plan, hidden line natin siya. Hidden line. Kailangan dito medyo makapal yung hidden line natin kasi matatakpan siya ng mga roof lines. So, kunin ko muna yung in-offset ko muna yung wall. Dali. Tapusin ko lang tong hidden line ng building natin. Yan. Tapos guys, ilagay nyo ng sulat nyo ng ano, sa labas nyo kasi maglalagay tayo ng roof dyan. Sulat nyo ng building line. Building line. No? Tapos, ito yung roof natin. Lagay natin yung roof. In-offset ko yan ng, kung matatandaan nyo guys, dun sa second floor plan, in-offset ko yan ng 80 cm or 0.80 meters all around. Okay. Yan. Tapos, di ba, meron tayong balcony. So, nakalabas yan. Yung balcony natin. So, meron tayong landscape dun sa taas niya. Yan. So, dito firewall. Tapos dito, wall. Tapos dito glass. Dito rin, wall. So, firewall dito guys. Lagay nyo, firewall. Tapos lagay nyo balcony. Yan. Tapos yung entrance natin, tapos yung plant box. So, lalabas na lahat dito yung mga gagamitin natin na landscaping. So, ito yung plant box natin. Kasi ito yung site development plan. So, ibig sabihin nun, develop. So, i-develop natin siya. So, yan. Dito yung mga halaman natin. Yan. Dito yung gate. Okay, guys. So, halaman. Develop nyo. Yan. So, kung natatandaan nyo, meron tayong lanay doon.
So, yung steps lang yung makikita. Tapos, meron tayong laundry area dun sa side. Kikita mo na yan. Okay, guys? So, ngayon, paano natin gagawin yung roof plan, no? So, una, huwag kayong magkakamali sa paggamit ng triangle kasi dalawa to eh. Merong 30/60 at merong 45 degree. So, ito yung ginamit natin. Ito yung talagang kailangan gamitin, 45 degrees. So, ang gagawin natin, i-project lang muna natin ito. Lahat yan. Ayan lang muna natin. Yan, magko-connect yan eh. Mag-intersect yan. So, lahat yan. Lahat ng corners, 45 natin. No, guys? Kasi, yung roof na yan, magagamit natin yan mamaya or sa next episode para sa paggawa ng elevation. Doon natin i-establish yung height din ng roof. So ngayon, edi nakuha nyo na yung corner. Nag-intersect sila dito. Yan. Yan. Ito rin nag-intersect dito. Once na nag-intersect, ito, project mo lang yan vertically. Okay? Tapos, yung isa, ayun o, nag-meet na siya doon, no? No? Nag-intersect na siya. Yun na yan. Close na siya. Ang hinahanap mo lang dyan, may close siya. So, dito, yan. Okay. Dito. Dito. Interesting yung paggawa ng roof, guys. Sa structural natin, lalagyan natin to ng roof framing plan. So, ngayon, dito muna tayo sa site development plan. Itong hidden line na to, guys, pwede nyo gawing dalawa. I-offset nyo ng 0.15. Okay? So, ngayon, mag-offset kayo ng 0.1 dito para sa paglagay natin ng roof design. Kung ano yung roof na gagamitin natin. Yan. Kunin lang natin 3 lines. Okay, guys? Yan. So, pagandahin nyo na lang sa drawing nyo, sa mga major plate nyo. Alam nyo, guys, kasi minsan, pagkakataon na to na may mga natutunan kayo. Kasi sa school minsan hindi na ituturo lahat. Tapos ang hirap din ng sitwasyon kapag may mga bagay na gusto kang itanong na walang nakakasagot, di ba? Tapos nagmamadali ka na, kailangan mo na magsabit ng major plate. So, kapag meron kang hindi alam, ang hirap mag-move kung sa gagawin mo. Kaya ito, kahit pa paano, may na-share ako sa inyo. Yan. So, tiyagain nyo na lang, guys. Syempre, dapat i-share nyo sa iba. May mga estudyante din na nangangailangan ng tulong na ganito para hindi sila ma-stagnant doon sa ginagawa nila. So, after nito, gawa tayo ng araw. Gawa tayo ng araw. I-design nyo na lang araw na gusto nyo. Kung saan babagsak yung tubig. So, dito yan. Sa kabila yon, dito. Pagandahin nyo na lang, guys, ha. So, ito dito naman. Dito. Tapos, yun doon. Dito. Dito rin. Tapos, dito. Paano ko nalaman, guys? Paano masasabi na doon yun? So, ganun lang. Pag nakita mo tong triangle na to, ganyan, dito yan. No? Siyempre, gaganon yan doon sa elevation niya, gaganon siya. Ito sa harapan, doon sa side. So, doon siya mag-flow. Tapos doon naman sa likod yon, ito sa side din. Diba, guys? So, i-visualize nyo lang siya. Kasi dapat, bilang arkitekto, magaling tayo sa visualization. No, guys? Mataas yung imagination natin. Yan. So, ano ilalagay ko dito? Ilalagyan ko lang siya ng lines para i-represent na ito yung roof. Anong type ng roof? Ito, rib type roofing ito. Rib type. Yan.
Maraming klase ng roof. May Spanish roof tile, may corrugated, may long span. Ito rib type ang gamit ko, no? Rib type. So dapat maano rin kayo sa materials na gagamitin natin. Kasi bilang arkitekto dapat lagi tayong updated sa mga materials sa market. 'Di ba guys? So yan, medyo matagal ito. Yan. Medyo matagal lang talaga. Tsagain ko na. Tapos kwentuhan ko na lang kayo ng mga experiences nung ako nag-aaral pa. Actually guys, hindi na ako nagma-manual ngayon eh. Dahil lang to sa channel ko, kaya ako nagma-manual. Sa trabaho ko kasi, computerized, pati sa 3D. So, importante din na, siyempre maganda yung manual nyo. Diyan kasi nakikita yung pagiging arkitekto nyo talaga eh. Lalo na 2000 o 1990s ganon. Dapat magaling ka talaga sa drawing. Hindi naman magaling, kumbaga maganda ka sa yung presentation mo maganda. Eh ngayon, kahit hindi ka magaling mag-drawing, magaling ka naman sa computer digital. So advantage. No guys, no? Dati kasi nung time namin, hanggang manual, walang computer. Meron man, hindi pa ganun ka-accessible. Kami nga, ilang kami sa school. Ilang kami ilang kaming estudyante sa isang section. Alam nyo ba guys, nung nag-enroll kami, first year, no? Ang dami namin. Puno yung puno yung classroom. As in, literal talaga na puno. Tapos, pagdaan ng mga ilang years, second year, third year, paubos na ng paubos. Matira matibay. So, hanggang tumabot kami ng 5th year, 11 na lang kami at tapos isang babae. So, nag-enroll kami, mga 65 kami doon. Tapos ang natira, 11. Yung iba, naging irregular na. Suggest ko rin sa inyo guys, kapag may mga projects kayo, huwag nyo nang paabutin ng ilang araw bago nyo gawin. Huwag nyo gawin yun kasi sa design, sa architecture, marami yung drawing subjects. May mga minor subjects pa tayo na mathematics, mga structural. So kapag nagkasabay-sabay yan, nako, talagang puyat ang aabutin nyo. So, doon nagkaka-irregular yung mga ibang estudyante. Binabaliwala nila, hindi sila marunong mag-manage ng time. So, ayan, natapos ko na. Ilagay na lang natin yung sukat, no? So, ito yung 8, tapos 2. No, guys, no? Sorry. Dito ko i-total pala ito. So, ito, 10, tapos 2, tapos 6, tapos 2. Yan. Tapos dito, 12, yung lot, 10, yung pinaka-building, tapos 2, and then dito sa harap, yung setback niya sa harapan, 3 meters, yung building natin, 7, yan. Ganon din dito, 12, tapos 10, 2, and then 5, and then 5,
Okay? Tapos sa harapan din. So, 10 meters. Yung pinaka building natin, structure, 8 meters. Setback, 2 meters. Tapos dito, 5 meters. And then, 3 meters sa garage, sa carport. Sa balcony natin. So, done. Done na tayo guys. No? Ayun na yung site development plan natin. Ilagay lang natin dito yung lanai. Siyempre, importante rin dito guys, yung level. Huwag yung kakalimutan yung levels. Dito, kung matatanda nyo, 0.15 ito. Ito, 0.45. Positive. Plus. 0.15. Plus yan. Ito, nakamataas to eh. Hindi. Same level lang. Plus 0.15. Okay? Yun. Tapos na. Ilagyan natin siya ng lata natin. Gawa kayo ng grid line. Sorry. Gawa kayo ng guideline. So, ito ay site. Sundan nyo to guys. Paggawa ng pagsulat nyo ng may gamit na triangle. Ang straight na straight side. Development plan. Parang letter D. Okay. Tapos dito yung scale niya. Scale 1 to 100 meters. Yan. Tapos na. May orientation, may grid lines, kung ano yung property, may text na rin. Yun na yan. Ito na yung sheet A03 natin. Tapos, so may roof plan na tayo. Pwede na tayo mag-proceed sa elevation. Okay guys? Sana may natutunan kayo dito sa episode na to. Yung paggawa ng site development plan at paggawa ng roof plan. Ito yun. May mga details pa yan, yung roof plan, doon sa plumbing naman. Ilalagay natin yung mga downspout kung saan nakalagay. Dito pala guys, pwede nyong lagyan ng ano dito, sukat. Sa part na to, yung eaves, 0.80. Pwede nyo lagyan yan. Another dimensions, kayo nang bahala. Kung sinisipag kayo sa pag-dimension, walang problema. Okay guys. So, yun. That's it. Yung line weights, okay na rin. Naisabi ko na kung ano yung line weights na ginamit ko. Okay, ulitin ko na lang. Sa property, 0.5. Tapos dito yan, 0.8. Tapos yung ito 0.5. Tapos ito 0.5 din. Sa text 0.3. Yan. Sa mga plants natin. Yan. 0.1. Tapos yung grass, yung mga tuldok-tuldok na ganun, 0.05 o 0.1. Okay naman yan. Tapos yung may gate tayo dito. Okay guys, yung level dito sa taas. Hindi ko pa mailalagay yung level dito kasi wala pa tayong elevation. So after yung babalikan natin to para malagay ko yung level nitong second floor. Okay guys? Okay. Thank you sa panonood. So sana marami kayong natutunan dito sa episode na ito. Paki-share nyo lang guys para sa mga katulad nyo ng mga students na nangangailangan din ng mga tulong na mahirap mahanap sa internet. Kahit search ka ng search, minsan iba yung lumalabas eh. Hindi tugma doon sa hinahanap natin. 'Di ba guys? So, palagay ko makakatulong ito para sa inyo. Thank you at paki-share na rin, like and comment. Siyempre guys, huwag niyo kalimutan yung ads na lumalabas diyan. Huwag niyo nang skip, paki-watch na lang. Guys, okay? Maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat.